Ama, sa araw na ito, salamat po sa iyo sa bawat araw na ipinagkakalob mo sa amin, sa bawat hain mo, sa bawat salitang banal na ilululol mo sa katawan ng aming mahal na Apo Kunching. Maraming salamat po, Ama, nawa ang bawat isa na nariritong tinawagan mo, maipahayag ngayong kadakilaan, at ang bawat may karamdaman, nawa ang bawat salita mo ay maging kagalingan, sapagkat tunay na ang kagalingan ay nagmumula lamang sa iyong salita sa pamamagitan ng pagtanggap. Maraming salamat po, Ama. Muli papurit parangal itinataas namin sa iyo sa araw na ito. Kami ay patnubayan mo ang bawat tatawagin mo sa harapang ito. Bigyan mo ng kalakasan at pagtitibay. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po bang Diyos? Muli salamat po sa dakilang Ama. Sa pagkakataong ito, muli tayong pinagsama-sama. At sa bawat may karamdaman, makinig lamang po tayo ng matama sa bawat salitang banal na niluluwal sa dakong ito. Makakamta natin ang kagalingan. Amen po ba? Buhay po ang Diyos, mga kapatid, talagang sa bawat tatanggap, makikinabang. At sa pagkakataong ito, hindi man po ako lang nakatalagang facilitator, subalit sa kalooban ng Ama, ako'y pinahintulutan niya. At wala man po ako nakahandang tema, subalit na ito po ang pagsasalo-salo nating na loob ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Kasama po ni kapatid yung may karamdaman na sabi nga po, makinig tayo na matama sapagkat ang kagalingan makakamta natin. Ialis muna po natin yung bawat kaguluhan sa ating kaisipan. Ialis muna po natin yung bawat hindi marapat sapagkat ang pakikinggan po natin dito hindi po tao kundi ang Diyos na buhay na ating tinutunguhan. Amen po ba? Opo, katotohanan po yun. Kaya po sa oras na ito, alam ko po bawat sa atin may natanggap sa Panginoon. Paano po ba natin na masasabing ang Diyos ay kumilos sa ating buhay? Halimbawa po ako, sa sarili ko po, papatutuo po sa inyo na napakaraming bagay na kumilos ang Panginoon sa karamdaman, sa mga bagay na pagtitiwala ko sa Kanya. Talagang pinatunayan po niya yung katotohanan na kapag tayo ay nagtiwala at naniwala sa Kanya, makakamtan po natin yun sa dakong ito, mga kapatid. Kaya po sa araw na ito, talungin po natin yung ating mga sarili. Paano ka nga ba, Panginoon, kumilos na sa aking buhay? Ayun po ang katotohanan na sa akin po. Ipinagkatiwala ko po sa Panginoon ang aking karamdaman. Hindi lang po sa sarili ko, kundi maging sa mga anak ko na talagang pinagaling sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala at mga gamot na ibinigay at pinagkalob ng Ama. Kaya po sa bawat isa sa atin, magtiwala po tayo. Yung pong mga may karamdaman, ibibigay ng Diyos. Ibibigay niya ang bawat kagalingan. Kaya po sa ngayon po, una ko pong tinatawagan ng ating kapatid na si Tata Marcos upang ipahayag niya kung paano nga ba ang Panginoon ay nagbigay liwanag sa kanya sa dakong ito.
Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Ah, Medyo marami po tayo ngayon siguro. Kaya taligay ko marami magpapahayag ngayon. Sa akin po, kung paano pong may ginawa sa akin ng Panginoon, marami na po ang mga bagay ang ginawa sa akin ng Panginoon mula sa Paul. Unang-una po, nung ako ay isilang, binigyan niya ako ng buhay at pinag-aral, binigyan ako ng sariling talino upang magamit ko. At ito nga po ay para sa tuntunin ko ang tuwirang landas ng katotohanan patungo sa Kanya. At ito ko po nasaksihan na ang pagbabat ko po dito sa banal na dambanang ito ay nagkaroon din po ng katuparan. At naakay ko po ang aking asawa na bagaman po at may iba kaming relihiyon noong una, ngayon po ay nanatili na kami nakaisa ninyo sa dambanang ito. Sa paniniwala ko po na ang Diyos ay buhay at kumikilos ngayon at kailanman. Andirito po akong muli at nais ko patuloy na mamuhay ng may kabanalan. Huwag po nating yakapin ang relihiyon. Ang yakapin po natin ay ang banal na salita ng Panginoon at ang Kanyang magawa. Unang-una po, sa napakarami pong bagay na ipinamasid sa akin ng minamahal nating si Apo Konsing, napatunayan ko lang po ng mga daang beses na kung paano kumikilos ang buhay ng salita ng Diyos sa atin. Bagaman po nung una ay hindi ko masyadong pinapansin yun, pero na mabuksan po ako at nabuksan ang aking puso damdamin, tinanim ko po ang tunay na pananampalataya sa aking puso at nakamit ko po yun. Sa katunayan po, mapakarami ko pong panalangin na hindi umaabot sa Diyos. Dahil nga po, hindi ko sa aking paniniwala ay hindi ko maaabot talaga. Sapagkat sumasabit lamang po sa alapaap ang aking mga panalangin at hindi tinutugon ng Diyos. Dahil po, kinakailangan po sa atin ng panalangin para magkaroon ng pwersa ay magkaroon tayo ng koneksyon sa ating Diyos na buhay. Para sa ganon, ang panalangin may tunay na pananampalataya ay tiyak na diringgin ng ating Diyos na buhay. Kaya sa mga sandali pong ito, sa mapakarami pong beses at maraming pagkakataong ipinagkaloob na sa akin ng Diyos, kung paano sa ngayon ay binigyan ako ng mga biyaya ng Panginoon sa atin at dinagdagan pa ng isa pang anghel ng buhay ko na ipinagkaloob sa akin ng isang nambunso kong anak at ngayon po ay isang malusog na sanggol na sa akin ay ibinigay. At maraming pong salamat sa Ama at nais ko po sana na tayo lahat ay ika nga sa kasabihan, action is better than idea. Maraming pong salamat. Buhay po ang Diyos. Salamat po mga kapatid. Ay, ang katotohanan nga po yun na napakaraming ibinigay na ng Panginoon. Marami na yun. Bawat isa meron tayong dapat patunayan sa Panginoon na tayo tumanggap na nga po ba? Amen po ba? Opo, tumanggap na po tayo sapagkat ang gusto, sabi nga po kung natatandaan po natin yung pahayag ni Apo Kunching, maniwala po tayo na ang sabi niya, huwag tayong maging tagaupo, kundi tayo tagapagsiwalat ng mga bagay na tinanggap natin. Sapagkat yun po ang katotohanan. Nakikita tayo ng Panginoon sa bawat araw na ginagampanan natin dito na kung paano tayo nagsisiwalat ng kabutihan niya. Kaya po sa temang inihain niya na paano mo nga ba maibibigay o maipapaliwanag yung mga bagay na tinanggap mo sa Panginoon, paano mo nga ba maisa sa buhay sa bawat araw na ginagawa ng Panginoon sa iyo. Kaya po, bawat isa po, malaya po sa tayong magpahayag. Ano man po tayo, kapsa o pasyente o tagasunod. Kaya po, ngayon po, muli isang tagasunod na tatawagin ko upang sa bawat araw, napakikinig niya. Alam ko po na kinabang siya.
Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli po nagpupuri po ako at muli ay natayo po ako dito sa mahal na dambana. Ano nga po? Ano nga po ba yung tema? Liwanag po. Ah, pasensya na po, nablanko po akong bigla. Nagpapasalamat po ako sa Ama. At ako po ay nadako dito sa dambana. At nagkaroon ng kaliwanagan. Tama po ba? Nagkaroon ng kaliwanagan ang aking buhay. Sa dati ko pong buhay, lagi po akong magulo ang aking isipan, laging bugnutin. Yun nga po, mainitin ng ulo. Subalit nang matungo po ako, naging mapayapa ang aking isip, puso't kalooban. Nakilala ko po na ang Diyos ay buhay at hindi siya patay. Dati po, kapag po meron akong nagustuhan at hindi ko na, kunyari po yung isang tao, meron pong nasabing hindi maganda, na hindi kaaya-aya sa aking pandinig, ako po ay kaagad ay nagdaramdam at nagtatampo na po ako sa kanya. Subalit nang makilala ko po ang Ama, natutunan ko pong maunawaan ang bawat tao na gumagawa ng di kaaya-aya sa akin. Natutunan ko pong mahalin ang mahirap mahalin. Natutunan ko pong magmahal ng kapwa ko na kahit po gumagawa po ako ng mabuti minsan po gumagawa na ako ng mabuti sa isang tao, parang napapansin ko po na naradama ko po sa kanya na parang baliwala lang po ito. Subalit pinipilit ko pong unawain nung ako ay matungo dito sa dambana. Natutunan ko pong magmahal. At naging mapapayapa na po ang aking isip, puso't kalooban mula po nang matungo na po ako dito. Kaya po, kung minsan po hindi po ako natungo talaga pong para pong hinahatak yung aking paa. Nalulungkot po ako kapag di po ako natutungo. Talaga pong para pong meron pong kulang. Damandama ko po talaga. Lungkot na lungkot po ako kapag minsan po hindi po ako natungo. Para pong hinahatak po yung paa ko. Kaya nga lang po, kunyari po may tinungkuhan. At talaga pong damandama ko po ang buhay na Diyos sa aking buhay. Nagkaroon po ng kapayapaan. Talagang, yun lamang po. Hindi ko po mapaliwanag talaga. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Talagang mahirap ipaunawa yung bagay na ginagawa sa'yo ng Panginoon kung talagang sa tuwin ay hindi ka nakalilimot, sa tuwin ay binibigay ng Diyos yung paraan sa buhay mo, sa bawat araw. Alam niyo po, ang Diyos kumikilos sa bawat isa sa atin. Hindi natin namamalayan, binabago pala tayo, magtiwala at magsabi lamang tayo ng katotohanan na kung sa dating buhay mo, ikaw ay talagang sinasabi nga, chismosa ka o chismoso,
tinanggal po ng Panginoon sapagkat natatakot ka na sa Kanya na sa kabila nung ginagawa niya sa iyo. Maraming ginagawa ang Panginoon. Hanapin lang po natin sa sarili natin. Marami siyang ginagawa na talagang mapapasalamatan natin yung bawat araw na pakikinig natin na hindi nasasayang sa dakong ito. Kaya po, sa kabila man ng mga meron dalahin ng bawat isa, alam ko po, ang Diyos ang nagpapatibay sa atin. Kaya napakaraming salamat po talaga sa mahal na po Kunching dahil sa bawat araw hindi siya nagsasawa na magtuwid sa bawat isa sa atin sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Amen po ba? Yun po ang katotohanan. Sabi nga nung isang narinig ko doon sa isang kapatid, hambalusin ka man ng problema, ang Diyos ang magtatayo sa iyo. At sa kakaisipang may pumasok, daluhungin ka man ng problema. Mga Tagalog pong malalalim na hindi ko rin po maintindihan na saan ang gagaling yung mga salita na yun. Subalit alam ko po, pabatid ng Panginoon na siya ang magtatayo sa iyo sa anumang mga bagay na pinagdadaanan mo. Ngayon naman po, isang kaps po ang kalaobang patayon sa dakong ito sa katauhan po ni kapatid na Eli Mananghaya. Sige po, hindi po siguro ako dulooban sapagkat magdadrive po siya ng van ng mga choir na makikinamay po rin sa mga kapatid natin na ngayon po ihahatid sa huling hantungan na isang kamag-anak po ng ating kaps na pinahintulutan na po na makapiling ng ating ama. Na sabi nga, ang buhay natin na walang nakababatid, amen po ba? Siya po ang may hawak. At siya ang nagbigay sa takdang panahon, siya rin po ang babawi. Kaya napakapalad po natin na nasa dakong ito na nagkakaroon tayo ng aral sa Panginoon na sa bawat araw nauunawaan natin yung buhay na kung paano nga ba napasalamatan ng Diyos na pagkilos sa bawat sandali, sa bawat araw na binibigay niya. Kaya po ngayon po ang tatawagin ko po, masasabi kong isang nagbibigay talaga ng inspirasyon na sa kabila ng gampanin ng aming Mother of the House, sa kabila ng paghambalo sa kanya ng mga pagsubok, pilit pong nakatayo sapagkat alam ko po may tama siyang sandigan, ang Diyos na buhay na nakilala niya sa dakong ito. Kaya palakpakan nga po natin ang buhay na Diyos. Salamat po muli, Ama, na ang pagkakataong ito, ang araw na ito ay muli mong pinahintulot upang maghayag ng iyong kabutihan at kagandahang loob na sa bawat araw ay patuloy namin nakakamtan sa pamamagitan ng iyong mga aral, sa katauhan ng inyong kinalugdan, na tuwiran mong pinagtiwalaan ng Espiritong Banal upang sa amin ay magbigay at maghasik ng mainam na punla at tuwirang ikay mapaglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon, liwanag. Alam niyo po, habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko at nagpapahayag si kapatid na JR tungkol sa kanyang, wala man siyang tema, subalit na focus po doon sa tinatawag na liwanag. Ang liwanag na ito ay hindi natin nakikita na nagniningning. Amen po ba yon? Hindi natin nakikita na, ganun siya kalaki, ganun kalawak ang kanyang naaabot na liwanag. Kundi ito po'y nadarama sa puso ng bawat isa. At ang liwanag na ito ay ang banal na Espiritu na mula pagkabinyag pa ay alam ko na ipinagkaloob na sa atin ng ating Panginoon. Subalit, hindi po nalilinang sapagkat, bakit ko po nasambit yun? Nang malaman ko po na ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob na ikay bininyagan, disin sana hindi na kalooban na hirangin pa kami. Amen? Hindi na sana kalooban na nandito tayo, samantalang may liwanag na pala tayo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Subalit purihin ang Ama, sapagkat masasambit ko po na ang liwanag na ipinagkakaloob sa dakong ito ay liwanag
na walang kamatayan. Amen? Siyang pinakapuno ng liwanag na nasa ating katawan. Amen? Sapagkat kung ihahambing po natin sa liwanag na pantao, kagaya halimbawa ng mga ilaw, ang nagpapaandar po niyan, electricity. Ngunit, dumarating na siya ay maaaring mag-brown out. At pag nag-brown out siya, hindi mo magagawa na ikaw mag-isa na siya pa ilawin uli. Amen? Hihintayin mo yung oras kung kailan sila muling iilaw. At halimbawa naman po sa mga ilawan, kung wala naman pong gaas na gagamitin, maaaring aandap-andap siya o dili kaya hindi na siya tuwirang magningas. Yun po yung liwanag na pantao. Kung kandila naman, mahanginan lang yan ng hangin, maaaring mamatay. So wala na pong pakinabang. Amen po ba yun? At nauubos po yun, nauupos. Subalit sa dahong ito, ang liwanag ng banal na Espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, yun po yung liwanag na mula sa ating Ama. Amen? At nawa po, ito po yung pakalinangin ng bawat isa. May banal na Espiritu na pala sa katawan ko, paano ko siya madarama? Yun po yung tanong. Paano ko siya madarama? Alam niyo po, walang makadarama nun kung nasaan siya. Kundi, kailangan sa pag-uulat po ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, halimbawa nakaupo po kayo dyan, kapain nyo na po yung banal na Espiritu sa puso nyo na napakatagal niyang natutulog. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po natutulog? Sapagkat nung ako po ay sa unang buhay pa lang, alam ko tulog sa akin ang banal na Espiritu eh. Ang banal na Espiritu hindi gumagana. Sapagkat sa unang buhay, kung may banal na Espiritu akong nadarama, hindi na ako mahihirang sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo. Sa madaling salita po, yung liwanag na yon na pinauna na ng ating Panginoon mula na tayo bininyagan, walang luminang, walang nagbungkal, walang nagdevelop, kundi sa dakong ito, nalaman ko lang na siya pala'y napakatagal nakatulog sa aking puso na hindi ko siya nagamit. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? So anong kahalagahan nito? Napakahalaga po. Gaya ng sinambit na kapatid na JR ko, hambalusin ka man, salakayin ka man, dalas-dalasin ka man sa pagdalisay. Kung ang liwanag mong taglay ay walang kamatayan, makakalaban ka pa rin. Buhay po ba ang Diyos? Saan dako ka man tumungo, sapagkat ang liwanag na ito, kahit sa ilalim ng dagat, magagamit mo. Amen? Kahit sa ilalim ng yungib, magagamit mo pa rin. Kahit saan dako ka tumungo, magagamit mo pa rin. Subalit, hindi nyo po makikita na umaandap-andap, hindi nyo rin po makikita na nagniningning, kundi ang liwanag na ito'y madarama mo sa puso mo na hindi ka nag-iisa sa bawat pagtawid sa buhay mo. Ay po ba ang Diyos? At yan po mga kapatid, sino po ba ang hindi nagkaroon ng karamdaman? Kami rin, nagkaroon din po kami ng karamdaman. Sino po ba ang hindi namumroblema sa buhay? Kami rin, namumroblema din po sa buhay. Sino ba ang walang pera? Kami rin, wala rin kaming pera. Lahat po yan na dinaranas ng mga ordinaryong tao ay dinaranas din po ng mga lingkod ng Diyos. Ngunit, ang kaibahan, yung liwanag pong ibinigay at ipinagkatiwala sa dahong ito, sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tuwing namamatay ang liwanag sa aming pagkatao, may nagsisindi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Tama po ba yun? Opo. Sapagkat, kung halimbawa po, 1 araw, 2 araw, 3 araw na sa bahay kami, ang gagawin po namin ay puro pambahay, gawain pantao, mamamatay po ang liwanag. Kung hindi ka nagninilay, kung talagang tatanggalin mo sa isip mo ang pagninilay, tatanggalin mo sa puso mo yung liwanag na yon, 3 araw din pong patay ang liwanag sa aming katawan. Buhay po ba ang Diyos? Ngunit salamat sa Ama, sapagkat sa dakong ito, may nagmi-maintain. Amen? Damhin niyo po. Huwag niyo pong ibaliwala. Alam niyo po, sa bawat araw, hindi po mahalaga na may karamdaman ka. Hindi mahalaga kahit hindi ka pahagalingin. Amen? Kami din po hindi exempted sa karamdaman. At hindi nga lingid sa inyo, nung ako ay naka-shades na nagpapahayag sa inyo, wala po akong pinatak kahit na anong gamot na galing sa siyensya. Kundi ang gamot lang po na ipinapatak ay yung aksiba na nanggaling po dito. Aksiba lang po ng mga kapatid ko po na pinagkalooban, sila Tita Amor, sila Chris, at ang mahal na Apo po sa pag-ihip. Gumaling.
nung kailan lang na halos pagal na pagal, daluho nga po, ano po, eto po, nakakatindig po sa harapan nyo, sapagkat araw-araw, sa oras na nagmimithi si kalaban na hipan ang liwanag na sa aking katawan, mayroong nagsisindi na hindi mamamatay kailanpaman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito po yung napakahalaga, mga kapatid. Kaya ko po ini-impulse po sa inyo na ihayag ang mga kaganapan sa aming mga buhay upang maging kaukulana sa karampot man na kaalaman ay maihayag po namin sa inyo ang mga nagaganap sa aming buhay na hindi namin kailangang itago sapagkat hindi ang aming sarili ang inihahayag po namin, kundi kung paano kumilos ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang liwanag. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, napakasimple lang po. Super simple, sabi nga, bawat araw, totoo po yun, hindi mo mamimaintain ang liwanag na yan kung basta lang tinanggap mo, tapos wala ka nang ginawa, mamamatay din po yan. Kailangan po, yung liwanag na yun na tinanggap ng bawat isa, kagaya po ng ginagampan ng mga alagad, upang patuloy siyang pakinabangan at kapakipakinabang sa paningin ng ating Panginoon, yung liwanag na yun, kailangan ibahagi po natin sa bawat isa. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat kung ikaw lang makikinabang ng liwanag na tinanggap mo, walang magpapatotoo na buhay ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Wala po. Sapagkat maaaring malunod ka, ako may liwanag. Ako may liwanag. Ako napakaliwanag. Subalit ang Panginoon hindi mo na maihahayag sapagkat naroon ka na sa puso mo na akala mo'y ikaw. Amen po ba yun? Totoo po yun. Ang liwanag ng banal na Espiritu, nananahan po yan. Subalit may maintenance po. Bukod sa mga aral ng banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, ikaw mismo, kailangan gumawa ka rin ng paraan para ma-maintain mo siya sa katawan mo. Paano? Patuloy po kayong mag-connect sa ating Panginoon. Ang Wi-Fi ay hindi natin nakikita, subalit upang patuloy po kayo makakonect, dapat alam niyo po yung password upang makakonect kay God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige po, magnilay po kayo kung hindi niyo po dadasalan araw-araw ng panalangin sa ating Panginoon, baliwala rin po ang liwanag na sa puso niyo. Amen? Totoo po yan. Kaya nga po sa bawat araw ng pagtupad, hindi po ganun kadali. Hindi po ganun kadali para i-maintain mo po yun. Sapagkat may oras. Ano po yung oras? Yung mga alanganing oras na ibinigay na panalangin, yun po yung bitamina ng liwanag na yan. Yun po yung pinakagaas para patuloy siyang magningas. Anong oras? Alas 6, alas 12, alas 3, round the clock po. So kung ikaw ay antok na antok ng oras na yun at hindi ka pinahintulutang gisingin, kung pinatulog ka ni kalaban ng hanggang umaga na hindi ka nakapagdasal, hindi ang Diyos ang nagpatulog sa iyo noon. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat yung para sa Kanya, nalimutan mo. Amen? Totoo po yun. At yung liwanag na yan, kailangan din po ini-evaluate. Bakit ko po nasambit? Ganyan po yung ginagawa ko pong maintenance sa aking sarili. Totoo po. Araw-araw, tao lang ako. At sabi nga, ang pagtitimpi na natanggap ko sa dakong ito ay natest ko na sa aking alaga. Super kulit. Super kulit yung aking alaga. Bakit? Hindi po pwede sa kanya marahang salita. Pero pag iba ang kaharap niya, ang bait niya. So alam kong ginagamit po siya ng kalaban. Amen? Pag sa harap ko po, talaga pong super. Super talaga. Hindi po siya nakikinig sa marahang salita. Hindi rin po siya nakikinig sa paamong salita. Magagalit po siya kapag tumaas na ang boses ko. Saan ako lalagay? Di ba si kalaban yon? Kaya minsan kapag hindi ko po matimpi, talaga pong yayakapin ko na lang, hahalikan ko, Ama, kontrolin mo ang aking kamay. Baka kung mapano ko pang alaga ko. Boy, pabagit Diyos! Subalit dito po, ang babait sa kanila. Pagdating sa amin, naku po, talaga po. Kaya sabi ko, Ama, huwag mo namang ipagamit ang batang ito na walang kamuwang-muwang. Kaya sabi ko po, napakaduwag mo kalaban. Pati mga batang walang kamuwang-muwang, yun ang gusto mong pasukin para lang kami gitlain. Amen? Kaya salamat po sa Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, na siyang nagtataglay ng napakaraming gaas na mula sa kalangitan, ang liwanag na namamatay sa aming katawan ay patuloy niyang sinisindihan sa pamamagitan ng mga aral. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ito po yung iwanan ko po sa inyo. Kagaya po kayo, hambing po kayo ngayon sa mga pabelo ng gaas. So wala po kayong ilaw.
Mamaya po, kapag naghayag ang banal na Espiritu, pukawin nyo na po ang isip nyo sa kalooban ng Ama at ialay nyo na po ang puso nyo sa ating Panginoon. Sapagkat ang tunay na nagtataglay ng gaas na mula sa kalangitan ay nasa harapan na po natin, ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya nawa po, yung pandama po na ibinigay ng Ama, siya rin po ang mangangalaga eh. Ang banal na Espiritu na yan, na nasa katawan ng bawat isa, ang siya ring mangangalaga upang gustuhin kung ano ang taglay na mula sa Diyos. Amen po ba yun? Kaya pag hindi nyo ginusto yung handog ng Diyos sa dakong ito, hindi banal na Espiritu ang nasa katawan ninyo. Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magsuri po kayo. Yan lang po iwanan ko po sa inyo. Kapag ang handog ng Diyos sa dakong ito na mula sa banal ay hindi ginusto ng isang katauhan, hindi banal na Espiritu ang nasa katawan niya. Yun lang po, napakalinaw. Sinambit po yan ng Ama, anak. Tandaan mo, sabi po ng Ama, habang dumudulog ako kagabi, sabi ko nga, Ama, hindi siya pwedeng subukan, amen? Hindi siya pwedeng subukan. Subalit, maaari kayo magsuri sa aming mga sinasambit. Kaya sabi ko nga, Ama, kung tuwirang ikaw ang aking pinaglilingkuran, iswitch mo yung aking isip sa iba para makita ko yung para sa kanila na mula din sa'yo. Alam niyo po ang sagot sa akin ng Ama, anak, hindi ako nagbibigay ng kalituhan at hindi rin kita bibigyan ng alinlangan. Nagpakilala na ako sa'yo noon pa sa katauhan ni Constancia. Ano pa bagat? Nais mong iswitch? Siyempre po, sapagkat ayoko rin po magkasala dahil hinihingi ko rin po natanggapin ang mula sa iba. Subalit, sabi ng Ama, patawad po, kailangan ko po ihayag ito, ano po? Yun po yung sambit niya sa akin. Anak, tandaan mo, ituran mo sa mga kapatid mo. Kapag ang aral ko sa dakong ito ay hindi matanggap ng isang katauhan, hindi banal ang naghahari sa kanya. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Palakpakan nga po ulit natin ng Panginoon. Napakaliwanag po ng pahayag, ano? Kung tatanggapin lang po natin, talagang masisiyahan po tayo sapagkat yun po ang katotohanan. Ang sabi ng Panginoon, huwag nating sayangan yung bawat araw natin na kung paano ibinibigay yung tamang pahayag na makatutulong sa sarili natin. Tanggapin lang po natin sapagkat yun po hindi nanggagaling sa tao. Amen po ba? Sa banal na Espiritong mula sa katauhan na ginagamit niya sa ating mahal na Apo Kunching. Kaya po sa pagkakataon pong ito, matama po tayong makinig at ibigay po natin yun ng tama. Kapahintulutan po ng mahal na Apo, mayroon pong gusto atang siwalat ng ating kapatid. Ano po pangalan niya? De la Cruz po. Una sa lahat, binabati ko po magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na po ang Panginoon nating Hesus Kristo. Marahil ngayon po, nakaharap uli ako dito sa kanyang dambana. Dahil matagal na po akong nakalimot sa kanya. Marahil kinalabit po niya ako, tinapik ang aking pagkatao. Binigyan po ako sa kanya ng karamdaman para lumapit uli sa kanya. Maraming salamat po, Panginoon. At muli nagkita tayo, lumapit ako uli sa iyo. Sana po, patawarin po ninyo ako sa lahat ng nagawa kong pagkakasala. Muli ngayon pong nagkita tayo, siguro po, lalo kong palalawagin ang binhingi tinanong niyo sa akin na noon ay nakalimutan ko. Sana po, Panginoon, sa oras na ito, andayin ko sa inyo ay inyong tutuparin at ako po'y tutupad din sa pangakong binitawan ko noon sa inyo. Mga kapatid, ang totoong buhay ko po, dati po akong nagpunta na rito. Galing po ako ng ibang bansa na walan po ang boses ko. Ngayon po, nagpunta po ako, una sa lahat sa Panginoon Diyos, pangalawa si Apong Kunching. Na dumaing po ako sa kanya at ginamot niya ako. Ngunit, 3 araw lang po akong napunta rito, nagkaroon po ako ng boses. Pero noon po, nakakalimutan ko po
ang lahat ng nagawa sa akin, parang nawala sa isip ko. Gawa nga ho ng pagtangkilik sa aking mga pamilya. Bagamat mahirap lang po ako, lahat po ng pamaraan sa buhay ginawa ko po dahil sa aking mga anak. Nakalimutan ko po itong aking katungkulan na nung pa dapat ginampanan ko na. Ngunit ito po ang nangyari sa akin, nagkaroon po ako ng karamdaman. Siguro po ang karamdamang ito, kinalabit ako ng ating Panginoon parang muling magkita kami sa ganitong gawain. Kaya ito po, siguro po, anong nangyari sa akin ngayon, marahil isa pong paalala sa akin na kailangan pa niya po ako, na dapat maglingkod sa kapwa ko at hindi dapat makiramdam lang na kamukha po ng linulutong pagkain ang niluluto po niya ng Panginoon Diyos natin, aking nadama at natikman. Ngayon sa aking balik-balikan na napakasarap. Sa araw-araw pong nagpupunta ako rito, 4 na araw na po ngayon, nadama ko lahat ng linuluto niyang pinakikinggan ko, napakasarap para sa akin. Kaya po naglakas loob akong lumapit at nagsalita dito. Siguro po lahat ng sinasabi ko nang gagaling sa Kanya. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po, dakilang Ama. Isang katotohanan pong pinatutuhanan sa inyo na ang Diyos kumikilos sa dakong ito sapagkat kung nadala siya ng kanyang katauhan, kung hindi niya sinunod ang bugso ng Espiritu sa kanyang katauhan, hindi po siya magkakaroon ng lakas ng loob. Amen po ba? Yung po isang patutuhanan pag nilayan natin sa bawat araw. Kung paano nga ang Diyos kumikilos sa bawat isa sa atin. Na sa tuwin na kung dadamhin natin, talagang masasabi kong buhay na buhay ang Panginoon sa bawat tatanggap sa dakong ito. Na sa tuwin na mayroon siyang pinakikita sa bawat araw na ginagampanan ng mahal na Apo Kunching. Sapagkat kung sa bilang tao, masasabi ko po baka po hindi siya kilala. Bilang katauhan ng Apo Kunching, subalit yung sumasa kanya, kilalang kilala ka kapatid. Kaya purihin at pasalamatan natin ng Ama sapagkat siya ang nagbabalangka sa dakong ito. Kaya po maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi at ang lahat